So, magandang araw mga karepa. So, ngayon magkukwento lang ako tungkol sa nangyari kahapon. So, kahapon, wala naman akong ginagawa. Nagpapakulo ako ng tubig dun sa pot. Tapos, meron kasi nagpa-flat dito na isang Pinay. Mataba siya pero maputi. Pero okay naman yung orbital region niya. Hindi yung budlat yung mata. So, pwede na. Chubby-chubby. Siguro mga height niya, mga 5'1" siguro, ganun. Hindi naman katangkaran. Kasi mga hanggang dito ko eh. So yun, niyaya niya ako punta daw sa mga Filipino store. Sakto, wala na kasi akong alcohol. Kasi yung alcohol kasi yun yung ginagamit kong deodorant eh, alcohol spray. Kasi ayoko ng mga chemicals eh. So yun yung ginagamit ko. Nilalagay ko sa spray bottle. Paubos na yung ganun ko. Tapos ini-spray ko sa leg ko, ganyan. Kilikili, ganyan. So, yun, niyaya ako. Sakto naman. Gusto ko rin naman bumili nun eh. Tapos bumili rin ako ng toyo. So, yun, niyaya ako. So, sumama na lang ako. Tapos, okay naman siya. Hindi ko alam kung gusto ko eh. Pero hindi ko niyaya na pumasok dito sa kwarto ko. Kasi nga, dito rin nakatira. Pero, malaking improvement na rin yun na may nagyayaya sa'yo. Kasi nga, lagi lang naman ako dito sa bahay. So, at least, na-experience ko na rin yun dati. May mga babae na nagyayaya rin na lumabas, gano'n. Hindi lumabas yung bibili lang, ganyan. Na ano. So, pero pagka wala akong pakay or hindi on the way, hindi ako sumasama rin kahit anong yaya nila eh. Na ano. So, tingin ko, mabait naman siya sa akin. Tuwing nakikita niya ako, kinakausap niya ako. Kasi, feeling ko ano pa rin yun eh, single eh. Kasi, tinanong ko ilang taon ka na ba? Sabi niya 27. Sabi ko, ala, 10 taon pala tanda ako sa'yo kasi 37 na ako. Sabi niya, ay, kala ko sa'yo mga 30 ka lang, ganun. So, hindi ko alam kung na-turn off siya dun sa edad ko or ano. Pero alam ko, turn off talaga yun. Kasi nga, 10 years yung age gap eh. Hindi ako naniniwala sa red pill talaga na sinasabihan na prime mo yung 37 pataas. Sinong gago sa'yo makikipag-date na 37 pataas ka na? Kahit 35 pataas. Max talaga 35 eh. Kasi yun yung nakikita ko sa filter. Kasi yung 35 years old ng lalaki, medyo flexible pa siya sa mga 26, 27 years old na babae. 28. Pero lumagpas ka ng 35, medyo alanganin na talaga yan. Hindi totoo yung sa red pill na men age like fine wine. Hindi totoo yun. Kaya naman ako nakakaligtas dyan kasi nga dahil sa genetic ko. Kasi ayan mukha kong bata, tapos wala akong zoom ko, ayan wala kang makikitang wrinkle sa mukha ko. Yan. Dagdag pa yung mukha ko ng parang mukhang maamo. Kaya nga nagpapatubo ako na ito eh. May rule rin kasi ako, pag mahaba buhok ko, tinatanggal ko to. Tapos, pagka may buhok ko, naglalagay ako na ito. Para pang takip na hindi ka mukhang totoy na totoy. Kasi minsan pag mukha kang totoy, biruin mo, hindi mo akalain na 37 na ako kasi mukha kang totoy eh. Mukhang totoy talaga. Kaya nga minsan, disadvantage din yung ganito eh. Na mukha kang totoy. So, yun. Yun yung experience ko. So, naglakad-lakad lang kami. Tapos, mabait naman siya kasi nga, kuwari naiihi ako, sasabihin ko, alam mo, saan ba yung CR dito, ganyan. Tapos, tuturo niya, kasi gala na siya dito, matagal na siya dito sa Oakland. So, yun, tinuturo niya. Tapos, bibili ako ng kamote. Sige, sasamahan kita, ganun. Sasamahan niya raw ako, ganun. So, mabait din siya. Hindi lang siya yung nasusunod. Although, pag naglalakad, siya pinauuna ko. Na sa likod lang ako. Ayoko yung magkatabi, ganyan. So, tapos sabi niya, pwede ka naman tumabi sa gilid ko pag sa elevator kasi escalator pataas eh, elevator
elevate pa ganun eh, elevator. Tama, elevator. Sa elevator, kasi sa likod lang ako eh. Ayoko tumabi kasi nga, makipot yung elevator. Baka mayroong ibang nagmamadali. So sabi ko naman, baka may nagmamadali kasi baka dumaan sa gilid. Kaya yun. So tingin ko, depende na lang yun sa kanya pag nagyaya pa siya uli. Or nakita niya ako, nayayain uli. Baka doon, magte-take chance na ako, i-escalate ko na Kasi feeling ko marami rin single dito eh. Kasi nga, iba yung social media. Ginawang autistic mga tao eh. Parang ito ginagawa ko. Biruin mo, gagawa lang ako ng video. Tapos sabay mga ganito. Kasi nga, yun nga, cellphone. Yung socialization tsaka interaction, hindi na gaano. Pero na lang kung gustong gusto ka talaga ng babae, nakakausapin ka niya. Usually, ganun nangyayari sa akin kasi sa mukha ko eh. Mukha ko maamo, so usually nag-e-effort talaga na kumausap sa akin is yung ibang tao, either lalaki yan, bakla, or babae. Pero usually, babae yung nakikipag-usap sa akin, hindi lalaki. Kasi yung lalaki, lang naman yan eh, kakamustahin ka lang naman yan, tas walang pakialam. Kasi kapwa mo lalaki, wala naman siya mabibenefit sa akin, hindi naman niya ako matitira. Ganon din yung mentality ko eh. Hindi ako nakikipag-usap gano'n sa lalaki kasi wala naman ako mabibenefit sa lalaki. Matitira ko ba yan? Tapos mabibigyan ba ako niya ng parang kilig or Tapos mahahawakan ko ba yan? Mahihimas-himas ko ba yan? Hindi. Yung malambot katawan, hindi. Kaya yung mga tunay na lalaki, hindi gaano nakikipagkaibigan ng mga ng kapwa lalaki. Kasi kung mulat na yung mata mo talaga, usually talaga competition talaga yan. Yun nga, sa beer house experience na kunento ko sa'yo. Dahil yung attention ng babae, sinasayawan ako sa lap. Tapos sabay gusto pa nga sumama. Actually, kung wala lang sila nun, kasi hinatid ako hanggang dun sa papasok sa kotse. Yun, alam ko na yung sign na ganun eh. Pag sumama siya, simula loob ng bar palabas, ibig sabihin gusto niya sumama. Kaso nga lang yung mga kasama ko kasi mga tambay eh. Yung isa lang yung may kotse dun eh. So nahiya na rin ako, nahihiyain. Tsaka alam mo na, baka mainggit. Mainggit yung mga kasama ko. Pero isang sign na yun, basta sumama sa inyo sa labas, tapos humatid, tapos nakita yung kotse, so may posibilidad na sumama yun. Hindi ko lang niyaya. So yun, siguro pagka nagyaya pa to ng isang beses, baka iayain ko na manood ng Netflix dito sa kwarto. Tapos sabay yun, alam mo na. Alam naman nila yun, matatanda na yung mga yan eh. Kasi yung mga yan, kung wari lang na inosente yung mga babae, pero sa totoo sila talaga yung gumagawa ng paraan na mangyari yun. Kasi alam naman, gusto kanila eh. Kaya nga minsan yung ibang, may na ako nakapanood ng mga interview ng babae kung bakit sila pumapayag sa one night stand sa trip nila, yung gustong gusto nila, kahit maging relasyon man yan or hindi. Kasi ang rason nila, di ba emotional nga sila, yung feeling na ganun, na makasama yung lalaki na yun, parang heaven sa kanila yun eh. So wala silang pakialam dun. Yung iba nga binibigay nila yung virginity nila eh, dahil lang sa trip nila yung lalaki, dahil puging-pugi sila. Yung ibang mga simp, papakahirap pa. Yung mga normie, tsaka below average, papakahirap, bibigay yung bulaklak, which is blue pill naman talaga rin yung strategy, pero hindi siya kasing smooth sa pogi. Pareho lang naman yung pogi, normie, tsaka gumagawa ka ng paraan para mag-escalate. Yung palang follow-up na sinabi ko, kagaya niyan, wala akong ginawang follow-up. So pagka nagyaya pa siya, syempre iisipin niya, ay hindi ako trip nito, so move on na ako. Minsan ganun yan eh. Kaya kailangan mabilis nyo i-escalate pagka
pagka trip kayo talaga. Kasi pag nawala yung opportunity na yun, mabilis sila mag-move on eh. Kasi marami silang option. Yung mga babae, maraming option yan. Pagka naramdaman nila na hindi mo sila trip, tapos hindi ka nakikipag-flirt, hindi ka nag-follow up, mawawalan sila ng gana agad, mabilis. Parang bula. Ganun yan eh. Ganun yung napansin ko sa kanila. Kaya, usually, pagka pero ako kasi, nararamdaman ko sa kanya 50-50 kasi. Pwede ko siya hiyayain, kaso, masyado pang maaga. Siguro sa pangalawa na lang. Na hiyayain ko siya ng Kasi nung bandang kalagitnaan, yung mga bandang pauwi na kami, parang okay lang naman. Parang normie lang talaga yung treatment. So, pag nag-iaya pa siya ng isa pa, doon ko na lang itatry. Kung i-reject niya, okay lang. Pang body count ko lang naman siya eh. Tsaka pang dito, aliw. Dahil nandito ka, ganyan. Tsaka mga tao dito, wala namang pakialam eh. So, yun. Ano pa bang itatopic ko? Basta yun yung mga senyales pag sumama sa'yo or niyaya ka, ganun. Pero meron dati yung babae na katrabaho ko, niyaya din ako na lumabas. Minsan labas tayo ganyan. Sabi ko hindi. Pumunta ka dito. Yun yung sinabi ko. Pumunta siya sa sa flat ko. Alam niya kasi niya mangyayari. Biglang nagpaalam. Sabi niya, papaalam mo na ako sa asawa ko. Biruin mo yan. Masyadong nabilisan. Kasi alam ko naman na ganun eh. Ayoko kasi sinasayang yung oras ko eh. Pagka ganyan, dinidirekta ko na Kasi ganun din naman. Papatagalin mo pa. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo eh, na huwag kayo matakot sa mga rejection. Kasi alam nyo naman na lang kayo eh. It's your turn lang naman yan. Hindi naman siya talaga sa inyo eh. Kahit yung babae, hindi naman talaga pag hindi ka naman niya talaga pagmamayari, yun. Kung mulat na kasi mata nyo kasi sa black pill, ganun yung mentality nyo eh, na wala kang pagmamayari sa mundo. Wala. Damit mo, katawan mo, hindi mo pagmamayari yan. Buhay mo, hindi mo pagmamayari yan. Wala kang control talaga. So kung ganyan yung mindset nyo, wala kang pakialam. Rejection, mawalan ka ng trabaho, basta may makakain ka, wala kang pakialam. Basta gagawin mo lang yung mga gusto mo. Kaya yun, yung mga ganyan, yun, yung biglang papaalam daw sa asawa, palusot na lang yun. Alam ko naman pagka ganun. Ibig sabihin, gusto niya lang ng parang pampakilig, tapos magsayang ng oras. Pero kung hindi siya committed, siguro papatusin niya ako. Kasi mas winiweigh niya yung option na na dun sa provider. Siyempre mas pipiliin niya yung beta provider kaysa sa akin na panandaliang aliw lang. Yun, pang matagalan na provider. Unang-una, single mother siya. Buti nga may pumatol pa sa kanya. Siyempre pag pinatulan niya ako, tapos nalaman nung kasama niya, ano mangyayari dun? Diba? Di iwan siya, wala na siyang beta provider. Minsan nag-away na yan yung mga babae pag matanda na, kupas na, or may mga anak na, ganyan. Kasi ako, wala akong pakialam eh, kahit pa may shota yan or kasi pwede mo namang gawin na basta gustong-gusto ka talaga. Ang rule ko kasi, gustong-gusto ko, wala akong pakialam sa itsura talaga, promise. Basta wag lang, nagkataon lang na yung mga nagkakagusto sa akin is maganda yung orbital region. Yung orbital talaga gusto ko eh. Yung orbital region talaga yung pinaka ko. Wala akong pakialam sa mga jawline kasi meron na ako niyan eh. Hindi ko na kailangan yan. Yung orbital talaga yung pinaka mata. Kataon lang na wala naman ako naging ex na pangit talaga yung mata. Kasi yun yung nga yung ma-attract mo. Medyo kahawig mo. Medyo kakulay mo ng balat. Tsaka medyo kaugali mo. Yun yung ganun sila mamili, yung mga babae. Kasi ito pa, meron pa akong kukwento, yung puti naman. Ito, 23 pa lang to, 24. Katrabaho ko rin, puti siya.
ito napansin ko sa puti, mas gusto nila yung good looking. May boyfriend na yun, may boyfriend na yung babaeng yun, pero parang lumalapit siya sa akin, tapos kinakausap niya ako. Alam mo, para sa puting babae, kausapin ka ng alam mo yung kakausapin ka lang. Ibig sabihin, gusto niya yung itsura mo. Yung mga babaeng puti, never kakausapin yan. Na yung parang kakamustahin ka or Sabi niya, tinanong niya sa akin, gusto mo ba dito magtrabaho? Sabi niya ganun. Sabi ko, oo, masaya nga ako dito. Sabi niya, ako nga, gusto ko magpalipat eh. Gusto ko nga bulahin eh. Sabihin ko, may miss mo ako pag nagpalipat ka, sabi. Gusto kong sabihin ganun eh. Pero maganda siya kasi medyo kapareho ko siya ng jawline. Tapos, ka-shape ko siya ng muka. Tapos yung mata niya, medyo malaki lang yung mata niya, pero yung orbital region niya, hindi naman din kita tong taas na yan. So, medyo hawig ko siya ng shape ng muka. Yan yung sinasabi ko, medyo ganun mamili kasi babae. Pero may boyfriend na yun eh. Feeling ko, kaya niya ako tinitingnan. Tapos nakikita ko siya, tinitingnan niya ako kahit sa malayo. Kasi kuwari nandun siya sa room 8. Kasi sa isang room 8, kuwari na-assign siya doon. May 4 na pasyente doon. Tapos ako sa room 5. So, di ba malayo? Makikita mo sa hallway. Pag tinitingnan ko siya, tumitingin din siya. Pero siya una tumingin. Parang tapos nahuhuli ko lang na tumitingin. Kung anong ginagawa ko, ganun. So, siguro gusto niya itsura ko. Kasi hindi ka titingnan talaga ng babae kung hindi talaga niya gusto yung itsura mo eh. Minsan nga yung nakamas akong ganyan. Tapos hinubad ko yung mask ko, yung isang Indian na babae. Sabi niya, tinawag niya yung pangalan ko. Parang, tapos may spark. Yung isang naman maliit na babae. Siguro baka mga 4'10 yun eh, or 4'11. Nakita niya yung mukha ko. Parang, siya, parang nag-spark yung mata niya. Tsaka pag kumausap siya sa akin, parang submissive, ganun. Yan yung napansin ko eh, pagka yung mga babae talaga, mas gusto talaga nila yung itsura. Mata-turn off na lang sila siguro sa age. Pero, kung trip na trip ka talaga nila yung itsura mo, wala na silang option na makuha na kasing itsura mo. Papatusin ka na niya kahit na matanda ka na. Nakita ko na yun sa sa Facebook eh. Sabi niya, pumatol na lang ako sa 40. Sabi ng babae na bata. Kasi mga kaedad ko, ang papangit. Yung sinasabi nilang men age like fine wine. Kung pogi ka, maganda yung genetic mo. Yun lang naman yun eh. Makakalusot yung age mo kung pogi ka. Pero kahit na pogi ka, at may ibibigay ka pa bukod sa kapogihan mo. Kasi matanda ka na eh. Kagaya nila Vic Soto, pogi naman siya kahit matanda siya eh. Kaso may additional pa. Yun nga papasok yung status niya tsaka pera. Kasi hindi na niya magagampanan yung pagiging tatay eh. Kasi nga matanda na siya. Kagaya ng sinabi ko nung last, hindi na niya mahahatid yung anak niya. Hindi na siya makakapagluto-luto or kasi nga unti na energy niya dahil 70 na siya eh. 60 na ata si Vic Soto, 60 plus, 67, mga ganun. So, yun yung sinasabi ko na papatulan pa rin nila yung Freddy Aguilar. Makapal pa buhok ni Freddy Aguilar. Tapos sabay yung mukha niya, wala ganong kulubot. Para kukumpara mo siya sa mga 50 years old na pangit yung genetic. Diba si Freddy Aguilar parang 70 na. Check nyo ngayon, i-search nyo sa Google. Yung itsura niya ngayon, yung present wala ganong kulubot eh. Kasi yun din nagagawa ng pera eh. Pag marami kang pera, makakakain ka ng mga quality. Tapos makakapag-exercise ka, makakabili ka ng weights. Basta Lazada, magkano ba yung weights? 1,000 plus din yun. Para makapagbuhat-buhat ka. Para ma-retain mo yung mga elasticity ng skin mo. Ganyan. So, yun yung makakalusot lang yung edad mo kung may tsura ka. Tapos may pang backup ka pa na status tsaka pera. Ganun.
Pero kagaya nga ng sinabi ko, nagmamatter lang yung pera tsaka status kung attracted na talaga siya sa itsura mo. Kasi hindi ka talaga kakausapin, di ba sinabi ko nga yan, yung puting babae, hindi ka niyan kakausapin kung pangit ka talaga. Mas maarte sila eh. Pagka pangit ka, wala. Kasi ayaw nila magbigay ng hint na gusto ka nila. Kasi pagka creepy kasi sa kanila yun eh. Ayaw nila yung ganun, yung parang pinipwersa sila. Ayaw nila magbigay ng hint ng ganun. Kaya hindi nila kinakausap yung mga pangit itsura. Actually, in general din, kahit Pilipino, ganun, ayaw rin kumausap ng mga pangit. Totoo yan. Makapansin mo yun eh, yung sa eskwelahan. Yung mga lalaki na pangit. Kuwari, 40 kayo, 10 kayong lalaki doon. Tapos yung mga pangit, mapapansin mo, hindi kinakausap ng babae. Siguro, kakausapin ko may favor about sa assignment, ganyan, mga project, or utusan. Yun yung napansin ko eh. Kasi bata pa lang ako, observant na ako sa mga kilos ng Meron nga ito bata kasi ako, medyo cute din ako. Pati teacher, pinipisil-pisil yung ilong ko. Biruin mo, bata ka pa lang Grade 1 ka pa lang. Trip ka ng teacher, grade 1 ka pa lang. Tapos sabi ko, nagsumbong ako sa nanay ko kasi sabi ko, bakit kinukurot lagi yung ilong ko? Tapos namula. Hindi pumunta yung nanay ko, sabi na cutean daw kasi sa akin. Sinumbong ko sa mama ko kasi pinipisil yung ilong ko eh. Tapos namula eh. So yun na nakukyutan. Nagkaka-crush din yung mga teacher. Tingin ko mga tatlong teacher na parang nakyutan sa akin. Parang ginaganon ako. Minsan yung ibang babae na pag nakyutan sa'yo, gusto ka nilang saktan, ganon. Merong iba parang kinukurot pa ako ng isang kaklase ko eh. Basta parang nakukyutan siya, ganon. Tapos sabi. Minsan may mga ganon eh. Pero yung mga pangit, di nila gaganunin yan. Di nila Meron pa nga nung grade 1 ako. Kasi wala pa akong, di ba pagka mga 6 years old ka pa, wala ka pang mentality sa gender. So lahat ng mga bata sinusuntok ko nun. Wala kang pakialam kung mahaba ba buhok mo yan. Ibig sabihin babae ka or lalaki. Kasi di ba yun lang kasi pag bata ka, wala kang gender identity, wala kang gender. So hindi mo alam yung lalaki, babae. Yung mga babae, sinusuntok ko dati yan. Tapos, biruin mo kahit sinusuntok mo. Kahit sinusuntok mo yung mga babaeng mga bata. Kinakausap ko pa rin, tapos mabait pa rin siya sa'yo. Susumbong ka lang sa teacher. Yun yung sinasabi ko, kahit bata pa lang. Alam na nila yung looks. Biruin mo, sinusuntok mo yung babae na Kasi wala talaga akong gender identity nun eh. Yung parang, hindi mo alam i-distinguish lalaki, babae. Wala kang pakialam. Na lang yan malalaman mo na lang yan pag tinuturo nung teacher mo na ito yung reproductive organ ng babae, reproductive organ ng lalaki. So, yun yung experience ko. So, paano segue lang yan. Pero, dun pa lang, bata ka pa lang, nalalaman mo na Kasi sa totoo, yung mga nakaka-date ko marami talaga. Siguro kung bibilangin ko, mga 30 na siguro. 30, mga ganun. Sa buong buhay ko 30. Tapos mga naging girlfriend ko. Kasi mahilig ako sa LTR eh. Ayoko ng mga short term lang. Siguro 6 lang na Pero yung sinasabi ko sa inyo na 30 na makaka-date nyo, ako consider ko yun na parang plus na rin eh. Kasi bago mo makadate yung babae, ibig sabihin attractive ka. Pag hindi ka attractive, hindi sila makikipag-date. Yun yung sinasabi ko na baka nga kayo eh. Baka nga isang date mahirapan kayo eh. Kagaya niya nangyari sa kahapon. Tapos kunento ko rin yan sa girlfriend ko na niyaya ako. Tapos sabi niya, kamusta date nyo?
ganun ako kahanis na tao. Talagang sinasabi ko wala akong pakialam sa inyo. Kung gusto naman niya ako hiwalayan, okay lang. Oh. Tapos na rin naman ako dyan sa pace na yan eh. Kasi nag-enjoy naman ako ng 20 ako eh. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na enjoyin nyo yung 20 nyo hanggat maaari. Kasi isang pasadahan lang yan eh. Kaso ngayon mahirap mag-enjoy. Mahirap mag-enjoy ngayon pag 20 ka eh. Kasi nga social media na. Yung mga tao hindi na nakikipag-usap. Kakausapin ka lang pag may kailangan. Or pagka gustong gusto ka lang. Gano'n lang naman ngayon eh. So paano yun, Lampis?